ng Diyos, hallelujah. Dakila ang Panginoon at narapat lamang purihin at sambahin ang ating Diyos sa buhay. Ang ating mga papuri, ang ating mga awit ay narapat-dapat na sambitin natin. Amen? Upang pagpapatotoo mula sa atin ang mga awit na ito ay pagpapatotoo ng kabutihan at ng kadakilaan ng ating Panginoon. Praise God. Kaya ang mga may pusong masaya ay umaawit. Amen? Kaya ginagawa din natin na sa pamamagitan ng mga awitin ay pinapahayag natin ang ating pagpapasalamat, puri at pagluwalhati sa ating Diyos. Amen. Kaya sa atin pong pagbabasa ng mga talata ay dito sa aklat po ng unang Thessalonica, Kapitulo 4, talatang 1. Amen. 1 Thessalonians chapter 4, verse 2. Amen. Ito ang nagsulat. Tapos-tapusan nga mga kapatid, kay aming pinamamanghikan at pinaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. First Thessalonians, may 5 pa ba yan? Chapter 5? Meron. Okay, balik tayo sa 4. Kasi naalam ko lang, bakit sinabi niyang katapos-tapusan? Bibi, siguro nga nasa panghuling paragraph na ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Amen? Parang yung sulat lang noon. Pag may gusto kang ipahabol, PS. Kaya inalam ko, bakit sinabi niya katapos-tapusan? Amen. Eh, mayroon pa namang another chapter, and then mayroon pang 2 Thessalonians. Na siguro ganun na, may nakalimutan siya. Ano ang gustong ibilin na Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica? Na ang mga bagay na inaaral, itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Amen. Ang sabi niya doon ay panatilihin natin na doon tayo manangan. Amen. Panatilihin natin na doon tayo manangan. Lalong-lalo na si Apostol Pablo, siya ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili, very confident siya na ang kanyang ipinapangaral ay mula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi sa kanyang sariling kaunawaan, hindi sa kanyang sariling kalaman. Kaya sabi niya, ito ang mga bagay na ipinangaral ko sa inyo, ito ang mga pagsusulat ko sa inyo. Nung panahon na ako ay nasa gitna ninyo at nangangaral, ang sabi niya doon, mga bagay na tinanggap ninyo na kung paano kayo nagsilakad at naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Doon kayo, sabi niya, manangan, ito ang inyong kapitan, ito ang inyong ipagpatuloy, dito tayo magpakalakas. Amen. Lahat ng mga pahayag ni Apostol Pablo ay hindi niya inaaring sa kanyang sariling kaunawaan. Sapagkat sa nature ni Apostol Pablo, ibang-iba. Amen? Ibang-iba. Nung siya ay naging general pa, general ba siya? Amen? Kasi nga, mayroon siyang mga pulutong. He is the leader of a sabihin na natin, grupo ng mga sundalo. Siya ang taga-utos at sinasabi niya, puntahan ninyo ang mga mananamba, mga Kristiyano. Siya nagpapalipod. Ibang-iba ang kaisipan ni Apostol Pablo noon kaysa nung siya ay na-convert ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang kanyang kaunawaan dati
libuli ng mga mananampalataya ni Kristo. Dahil yun ang inutos sa kanya. Amen. In fairness to Apostol Pablo, hindi naman talaga siya likas ng masama. Yun nga lang, dahil sa kanyang pinag-aralan, dahil sa mga yung leader din na nakakataas sa kanya, sinusunod lang din naman niya. Amen. Masunurin nga sa Apostol Pablo. Hindi siya likas ng masama. Pero may nakita ang Diyos sa kanya, yung kanyang pagkamasunuri, yung kanyang, siguro, matalino siya, at inuunawa niyang mabuti kung ano ang dapat niyang gawin para doon sa nakatataas sa kanya. Kaya kinonvert siya ng Diyos. Sabi ng Ephesians 1:13, Okay, 13. Nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsasampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. 14. Na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Ito ang ipinapangaral ni Apostol Pablo. Amen? At itong pangaral na ito, sabi niya, hindi sa akin galing. Ito ay pinangaral sa akin ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo, na ang bawat mananampalataya ay para sa ikapupuri at kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yan, sa bandang huli ng ating mga paglilingkod at ng ating pananampalataya, ang lahat ay gagawin niyang kanyang sariling pag-aari. Amen? Kanyang gawing sariling pag-aari. Tingnan natin, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Amen? Kaya lahat ng nakatanggap ng Espiritu, doon sa verse 13, amen, ang pinapatnubayan ng Espiritu, nakatanggap ng Espiritu mula sa Panginoon, ay sila magpapatotoo, amen, at tatanggap ng mana buhat sa Diyos. Hanggang sa tayo ay tubusin ng ating Panginoong Kristo. Amen. Hanggang sa tayo ay tubusin ng ating Panginoong Kristo at gawin niya kanyang sariling pag-aari. He will make us His own possession. Amen? At lahat ng mga bagay na sa Diyos ay niluluwalhati, hindi naman ng Diyos. Amen? Paano niluluwalhati ng Diyos? Kasi ang lahat ng tinawag ay nakasulat dyan sa Romans chapter 8, lahat ng tinawag ay inaaring, nabangan natin, 8:29 ng Romans. Okay. 30. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. Okay, tinawag niya nung una, and then itinalaga niya. At ang mga tinawag ay inaring ganap. Inaring ganap ng Diyos. At ang mga inaring ganap, ito na, ay niluwalhati din naman niya. Amen? Kaya, if you make us His own possession, tayo ay itatalaga ng Diyos sa isang bagay, sa isang pagtawag, at tayo ay aariing ganap ng Panginoon. Amen? Aariing ganap. Paraan, nililinis tayo ng Diyos, binabanal tayo ng Diyos, pamagitan ng alin, ng salita ng Panginoon. Diyan sa 17:17,
Sanctify us by thy word, for thy word is true. Amen. Pakabanalin mo kami sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Amen. So yung mga inaring ganap ng Diyos na itinalaga niya at ginawa niya kanyang sariling pag-aari, ano ang mangyayari? Ay niluluwalhati din naman niya. Lahat ng pag-aari ng Diyos ay may kaluwalhatian na ayon sa kanyang pagkagamit. Amen. At ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ito. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ito. Niluluwalhati tayo ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Amen? Nung sabi niyang inaring ganap, binigyan niya tayo ng mga bagay na kakayahan upang magawa natin ang mga bagay na ayon sa pagtawag ng Diyos sa atin. Sa simula pa lang ng paglikha ng Diyos sa tao, ay pinununan niya si Adan ng karunungan at kaalaman. At yun ang marapat sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Amen. Sa ating mga mananampalataya. Karunungan at kaalaman upang makilala natin kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang salita ng Diyos. Amen. Karunungan at kaalaman. Dahil ang sabi niya, nung kanyang nilikha si Adan, ano ang sabi niya kay Adan? Let them have dominion over all things. Magkaroon sila ng pamamahala sa lahat ng bagay. Amen? Matalino talaga ang tao. Yun ang ibinigay ng Diyos. At gusto ng Diyos ibalik sa atin. Kaya niya tayo inaaring ganap. Inaaring ganap at maging sakdal sa kanyang paningin. Amen? Maging sakdal sa ating paningin ng ating Panginoon. Well, in nature, ang tao talagang matalino. Ba't may mga bubos? Sorry to say. Hindi naman talaga. No? Tinamad lang. Tinamad lang. Tamad lang siguro, kaya hindi siya natuto ng maayos. Amen? Ganun talaga. Hindi, walang bubo. Tinamad lang. Fokusan mo lang kasi ang bata para mag-aaral siya ng maayos. Marunong yan. Amen? Kung pabayaan mo siya at puro siya laro, wala siyang matututunan. Puro lang laro. Amen? Puro lang laro. Pero kung sanayin mo ang bata na magbasa, mag-aral ng maayos, magsikap sa saliksik, marunong ang tao. Yun ang pinagkaloob ng Diyos sa tao. Bakit? Si Adan, binigyan niya ng pangalan ng lahat ng mga bagay. Sa ngayon ay nakita natin. Amen? Natutunan natin. Siya nagbigay ng pangalan ng lahat ng mga bagay na yan. Kasi let them have dominion over all things. Pangalanan niya ang isda, pangalanan niya ang hayop, mga bagay na ang uod, ang bagay na cattle. Lahat yun, si Adan. Amen? Ipinangubayan ng Diyos sa kanya ang lahat ng pangalanan nito. Amen? At ito na, binigay ng Diyos ang kaluwalhatian sa tao, ang nararapat na kaluwalhatian sa tao. At ngayon, ibabalik sa atin ito ng Diyos ang karangalan na ito, ang kaluwalhatian na ito. Kaya niya tayo tinawag, kaya niya tayo itinalaga upang ariing ganap. Amen. Ang ganap ba ay may kakulangan? Ganap. Amen? Kaya,
salahin lang natin ang ating mga sarili. Magbasa tayo lagi. At huwag kung ano-ano, Biblia na lang. Para matutunan natin ay ang salita ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos. Ito ang dapat pagmulan ng karunungan at kaalaman ng bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos. Dahil kung batas ang pag-uusapan, ang batas ng Diyos ang pinakamataas sa lahat. Ang batas ng tao, may mga kakulangan pa yan. May mga loopholes pa yan na sinasabi. Kaya nga lagi silang nag-a-amend, lagi silang nagkakaroon ng tsa-tsa. May nakikita silang butas. Pero ang batas ng Diyos, ayon sa kanyang katuwiran, this is perfect. 19:7 ng Psalms. Okay, ito, napakaganda. Inglesin natin, napaka-linaw. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Amen? Ang kautusan ng Diyos, ang batas ng Diyos, ito ang perfecto. Kaya sabi ko nga, kung mayroon tayong palaging babasahin, uunawain at aalamin ang banal na kasulatan, this is perfect. Kung masunod natin ang batas na ito, kung masanay natin ang batas na ito at ipamuhay natin, we will have a perfect life. Meron bang perfecto? Sabi nila, wala. Kaya nga tayo naririto at nag-aaral sa salita ng Diyos upang tayo ay maging sakdal. May nakita ang Diyos na matuwid sa kanyang harapan sa panahon ng lumang tipan. Amen. At doon niya tayo dadalhin ulit. Na ibabalik niya tayo sa dating kalagayan upang maging kaluwalhatian ng Diyos. Amen. 3:21 ng Acts. Gawa, 3:21. Na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang banal na propeta buhat pa ng lupa. Amen. Ano ang pahayag na ito? Ang ating Panginoong Jesucristo, pag-akyat niya sa langit, ipinanukala niya. Amen. Ipinanukala niya na ang lahat ng bagay, ang tao, ang lupa, ang sanglibutan, ang kalawakan, ang universe, ibabalik niya sa dati nitong kalagayan. Nabasa niyo ba? Hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Ano ang dating kalagayan ng tao? Marunong, matalino. Amen. Paano kaya gagawin ng Diyos yun? Amen. Biblia na ang sinasabi kong pagtuunan natin ng pansin. Amen? Kaya lang kautusan ng Diyos, pag na-master natin ito, namamaster ba natin? Kaya. Ano ba ang dapat? Gawin mo lang ang nararapat, gawin mo lang ang tama, gawin mo ang mabuti. Ito ang kalooban ng Diyos. Isasauli ng Diyos sa dati ang lahat ng mga bagay. Amen? Kailan ito mangyayari? Kailan mangyayari? Sasauli ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito sa dati nitong kalagayan. Kailan? Wala tayo ng punto. Okay, doon muna tayo sa pagpapakabanal. Kasi doon tayo dadali ng Diyos eh. Thessalonians 4:1. Nasa natin kanina. Doon muna tayo. Bago tayo doon sa pagsasauli ng Diyos. 1 Thessalonians 4:1. Okay.
Magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsiparagana ng higit at higit. Meron tayong mga natutunan sa banal na kasulatan at nung ipinamuhay tayo ay naging lalong nakatanggap ng biyaya sa Diyos. Amen? Nakatanggap ng biyaya sa Diyos. Sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, anumang bagay na yung natutunan mo, panghawakan mo at ipamuhay mo. Amen? Ipamuhay mo. Yun ang iyong lakaran. Nalugod ang Diyos sa iyo, sa iyong kabanalan. Ipagpatuloy mo. Amen? Ipagpatuloy mo. Upang ang Diyos ay lalong magbigay sa atin ng pagpapala at ng biyaya. Amen? Kung ano yung ating mga natutunan. Sa pasimula ng iglesia nito, ang dami nating natutunan. At yun ang dapat pagpapangaral sa bawat isa. Ayun ang ating panghawakan. Doon tayo binanal ng Diyos, doon tayo tinuruan ng Diyos, doon tayo ginabayan ng Espiritu, at doon din tayo lumakas. Doon tayo tumibay. Hanggang sa nung paglaw ng panahon, tayo ay lumago. Amen? At nung tayo na ay lumago, kaya na natin pagtagumpayan ang mga pagsubok. Amen. Sabi ng nakasulat, ang hawakan nyo lang ang mga bagay na ito na inyong natutunan sapagkat diyan tayo mananagana. Amen. Diyan tayo mananagana. Mananagana tayo saan? Sa kabutihan ng Diyos. Mananagana tayo sa biyaya ng Diyos. Mananagana tayo sa habag ng Panginoon. Amen. Pagpapala, huwag na natin habulin ang pagpapala. Darating na lang yan. Ibibigay na lang yan ng Diyos kung tayo ay karapat-dapat. Ang mahalaga, tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Huwag na natin huwag natin hangarin. Amen? Ang pagpapala, ang hangarin na lamang natin ay masunod natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ng nakaraang linggo, gawin natin kayamanan ang salita ng Diyos upang mapagtagumpayan natin. Amen? Na tayo ay hindi maghangad ng kayamanan ng sanlibutan. Pero nakasulat, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Amen? Nandoon ang iyong puso. Sabi ng banal na kasulatan, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. Ang inaari nating kayamanan ay salapi. Magiging ugat ng kasalanan ang salaping ito. Ang kayamanan na salapi ay nagiging kadahilanan na tayo ay mawala sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko, ariin na lamang natin na maging kayamanan natin ang salita ng Diyos upang mapagtagumpayan natin yung paghahangad natin doon sa salapi. Amen? Salita na lang ng Diyos ang ariin natin kayamanan. Para yung kasi sa atin, salapi, laging kulang. Maghangad ka, may dumating, parang kulang pa rin. Maghangad ka, nadagdagan nga, kulang pa rin. Walang contentment pagdating sa salapi. Dahil sa pagdami ng pera mo, sa pagdami rin ng gusto mong bilhin, hindi magiging sapat. Ganito na lamang ang ating gagawin. Gawin na lang natin kayamanan ang salita ng Diyos. Amen? At tinuturuan tayo ng banal na kasulatan kung paano natin mapagtatagumpayan ang lahat ng mga bagay na ito
upang tayo ay magsipanagana ng higit at higit, lakaran natin yung mga bagay na tayo ay natuto sa banal na kasulatan. At doon natin naramdaman na naging kaluguran tayo sa harap ng Panginoon. Amen? Ano ba ang gawa, ang iyong ginawa sa pananampalataya na naramdaman mo na ikaw ay pinuspos ng Espiritu ng Panginoon? Ano ba ang ginawa mo sa pananampalataya na ikaw na naramdaman mo sa iyong sarili ay iniligtas ng Diyos? Yung mga bagay na yun ang panghawakan natin mabuti at lakaran natin na patuloy. Amen. Verse 2, sapagkat talastas ninyo kung ano ang tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Mga tagubilin. Amen. Verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa mga tuwing bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Amen. Ito ang kalooban ng Diyos. Let us go unto perfection. Amen. Let us go unto perfection. Sa pagpapakabanal, dito tayo tinawag ng Panginoon at dito tayo hinuhubog ng Diyos. Amen. Upang maging kaluwalhatian tayo sa Panginoon. Kasi nga, tayo ay inaring sariling pag-aari na ng Diyos. Amen. Sa Diyos tayo. Amen. Tayo ay possession ng Diyos na mahalaga para sa Kanya. At yung mahalagang yun na bagay ay na para sa Kanya ay iniingatan ng Diyos. Amen. At nililinis ng Diyos. Amen ba? Nililinis ng Diyos. Kaya sa ating sarili, lagi tayong humingi ng habag at awa ng Panginoon. Lagi tayong humingi ng kapatawaran sa harap ng Diyos na panatilihin nating malinis ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Amen? Gusto ng Diyos, ikaw na sariling pag-aari niya ay maging makintab para kapansin-pansin. Amen? At maging maluwalhati tayo sa harap ng Panginoon. Amen? Maging kapansin-pansin. Sa kabanalan, dito tayo tinawag. 12:14 ng Hebrew, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen? Dito tayo tinawag. God told us to be holy. Nakasulat din yan sa 1 Peter yata. Amen? Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya kayo naman ay magpakabanal. Sabi ng Biblia. Amen? So let us be holy upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Gagawin natin ito ayon sa pagtawag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang banal na kasulatan. Salisigin natin lagi ang Biblia. Nito tayo tuturuan kung anong pamumuhay ang nararapat sa atin, kung anong paggawa ang nararapat sa atin, at kung anong kaisipan ang kinakailangan natin. 1 Peter chapter 1 verse 3. Yan yun. 2 Peter. 2 Peter. Ayan.
Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Amen. Pinagkaloob na sa atin na matutunan natin kung anong pamumuhay ang gagawin natin at kung anong kabanalan ang ating gagawin na sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Amen. Kaya ito yung bagong antas ng kabanalan na sinasabi ko sa inyo dati. Bagong antas ng kabanalan. Dati, ang alam natin kabanalan ay ang habang buhok, habang damit. It's okay, amen. Ganun pa rin. Kung ito ang inyong, kung dito kayo lumago, kung dito kayo lumalakas, kung sa tingin nyo dito kayo pinagpapala ng Diyos, lakarap pa rin nyo. Amen. At yun ang nararapat. Amen. Ngunit idagdag nyo rin ito ayon sa pag-unawa ng kabanalan. Ang alin? Ang makilala natin ang tumawag sa atin. Amen. Makilala natin ang Diyos. Pagkakilala ayon sa unawang kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang kapurihan at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Ang kaluwalhatian at ang kapurihan ng Diyos ay na kay Kristo. Amen. Eh kung gusto nating luwalhatiin ang Diyos, unawain natin ang ang essence na nakapaloob sa ating Panginoong Kristo. Sino ba ang ating Panginoong Kristo? Amen. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. At ang pangalan Jesus Christ, kung aalamin mo, ang daming dramang nangyari sa Kanya. Ang daming kaganapan sa pangalang Jesus Christ. At sa pangalang Jesus Christ, all in all, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya, ang Diyos na maluwalhati ay lalong naging maluwalhati kung iuugnay natin ang pangalang Jesus Christ. Dahil siya ay nagtagumpay sa lahat ng mga bagay na ito na hindi nasumpungan ng kasalanan. Okay? Hindi nasumpungan ng kasalanan. Kaya nga tayo, ang Diyos at tumawag sa atin ay banal, tayo rin naman ay magpakabanal ayon sa kanyang pagtawag sa bawat isa sa atin. Nakilalanin natin siya na tumawag sa bawat isa. Okay, balikan natin yung kanina. Ang sinabi niya doon, 3:21 ng Acts, na siya ay kinakailangan tanggapin sa langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta, buhat pa ng isasauli niya ito ang lahat ng mga bagay, ang sanlibutan, ang lupa, ang tao. Amen. Lahat ng ito nasauli niya sa dati na kung saan ang ahas ay kausap niya ang tao. Tama ba? Ang ahas kausap niya ang tao. Kasi nga, kinausap ni Eva si serpente. Amen. Yung serpente ay nakipagtalas-tasan sa tao. Ibig sabihin, hindi nananakit ang mga hayop noon sa mga tao. Hindi nananakit ang hayop noon sa tao. Which is true.
Ayon sa banal na kasulatan, Isaiah chapter 65 verse 17. Tingnan natin. Okay, dahilan ito. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng bagong langit at ng bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi maalala o mapapasaisipan. Bagong langit at bagong lupa. Kailan ito? Nakasulat yan sa Revelation 21. Ganun din yan. Okay, Revelation 21. 1. Okay. At nakita ko isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. Okay, kailan ito? Sa huling panahon. Amen? Sa huling panahon, kung saan ang ating Panginoong Kristo ay maghahari dito sa sanlibutan. Okay, balikan natin yung kanina. 65:17 ng Isaiah. Okay, bagong langit at bagong lupa. Diretso mo hanggang 26. Meron ng 26 yan. Dulo, sa dulo. Okay, balik. Yan. Ayan o. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At alabok ang magiging pagkain ng ahas. Ito o. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng bagay sa dati nitong kalagayan na ano? Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking banal na bundok. Yung mga mababangis na hayop na ito, hindi sila mananakit sa tao. Bakit? Ibinalik na ng Diyos sa dati nitong kalagayan. Amen? Nang ahas, sa araw na sa panahon na ito, baka yung ahas, kalaro ng anak niyo. Tama ba? Nabasa nyo ba? Hindi sila mananakit. Ibabalik ba ng Diyos? Nabasa natin sa panukala, sa Acts 3:21. Ibabalik niya sa dati. At itong Isaiah 65, ito rin naman ang panukala ng Diyos para sa bagong langit at bagong lupa. Gusto nyo ba ron? O gusto nyo sa langit agad? May bagong langit at bagong lupa na para sa kanyang mga lingkod na maliligtas at magtatagumpay sa mga naghihintay sa ating Panginoon. At kung gusto nyo ng langit, pagkabuhay na magulit. Amen. Pagkabuhay na magulit. Brother Jan, yung rapture, hindi natin inaalis. Pero ang rapture ay para sa mga nangamatay. Sapagkat bubuhayin sila ulit ng Diyos at doon sila dadalhin sa langit. Pero may mga nagsipaghintay sa Panginoon dito sa lupa na sila ay ililigtas ng Diyos sa lahat ng kabagabagan na darating. At sila nagsipaghintay sa Panginoon ay magmamana ng lupa. Amen. 5:5 ng Matthew, mapapala ng maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Amen. Kailan natin mamanahin ang lupa? Pamiling nyo. Amen. Mamanahin mo ang lupa. Sabihin nyo. Ngayon, may mana tayong lupa, pero ilan minana ba o na-purchase natin? Nabili natin, pinagsikapan natin. May lupa tayo dahil pinagsikapan nga, hindi natin namana. Namana natin sa ating mga magulang. Pero ang pamanang ibibigay ng Diyos para sa mga tao, para sa mga maamo, ay ang kabuuan ng lupa. Kailan ito mangyayari at kailan ito ibibigay? Yun nga, bagong langit at bagong lupa, 21. Tingnan natin yan, 11:15 ng Revelation. At umihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit. Amen. At nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailan. Amen. Ang sanlibutan
ay hindi kagaya ng naunawaan natin noon, nasasabog, mawawala. Hindi. Ang sanlibutan ay daranas ng pagnawasak. Tama, nakasulat sa Daniel. Ang sanlibutan ay magdaranas siya ng pagkasira. Tama, dahil ang sabi ng Biblia, lilipulin niya lahat ng nandito sa sanlibutan. Si Panaya. Tama. Ngunit, yung pagkawasak at pagkasira na yon ay upang lipulin ang lahat ng masama. Amen? Lahat ng pangit dito sa sanlibutan, sa pamagitan ng pagkawasak na yon, aalisin niya. Amen? Tingnan niyo yung katabi niyo. Pangit ba? Gwapo naman, maganda naman, di ba? Hindi tayo aalisin ng Diyos. Hindi nga sa'yo. Kayong mga nananahan sa salita ng Diyos ay ililigtas ng Diyos. Maraming verse yan. 25:9 ng Isaiah. 25:9 ng Isaiah. Ayan. Sabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Nakita nila ang Diyos. Dumarating, bumababa. Amen. Ililigtas niya tayo. Ililigtas ba niya ang kanyang mga lingkod? Amen. May pagkawasak. Pero sa pagparito ng ating Panginoon, ang kanyang mga lingkod, ililigtas niya. Nakasulat. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya. Amen. Ito ang ginagawa natin ngayon. Hinihintay natin ang mga kaganapan sa nakasulat sa banal na kasulatan. May nagtanong sa akin noong isang araw. Sabi niya, natalo ngayon si Kamala. Ano ang susunod? Ang kaganapan sa Biblia ay nangyari at nasaksihan natin. Ano ang susunod? Maghihintay tayo. Magpapatuloy tayo sa paghihintay. Amen? Nawawalan na ba kayo ng pag-asa? Hindi. Ang salita ng Diyos ay totoo. Eh, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Maghihintay tayo at maghihintay tayo kahit ilang panahon, kahit ilang taon. Amen? At tayo ay makakasaksi ng pagliligtas ng Diyos. Tayo ay ililigtas ng Diyos. Ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa Kanya pagliligtas. Amen? Paililigtas ang Diyos. Paililigtas ang Diyos. 26:4 ng Isaiah. Ah, 24:6. Ayan. Ito na nga. Sabi niya, kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nakasumpungan sa larin. Amen? Kaya, sinumpa na ng Diyos ang lupa. Nilipol na niya ang lahat. Sabi ng si Panaya, lilipulin niya ang tao, lilipulin niya ang hayop, lilipulin niya ang ibon, lilipulin niya ang isda. Walang matitira. Amen? But, ayon sa pahayag din ng mga propeta, ito ang kalooban ng Diyos. Nung nilamon ng sumpa ang lupa, ito, kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nakasunog. Sunog. Walang natira. Walang natira. Hindi. Yung panghuli, ang sabi niya, at nangagilan ang tao. May natira. Napaganda nga sa English, pag sabi niya, few men left. May natira kaunti. Sino ang kaunti na yon? Yung mga naghintay sa Panginoon. Yung mga nagsikap sa pagpapakabanal at sa katuwiran.
Sila ang mga iniligtas ng Diyos. Few men left. At kung pag tatahi-tahiin natin ang Biblia, amen, itong mga nangailan na ito, sila ang magmamana ng lupa. Kailan? Sa paghahari ng ating Panginoon Kristo. Yung 11:15 ng Revelation. Okay. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon. Okay. Ngayon, hindi pa siya totally ang naghahari sa sanlibutan na ito. May mga kanya-kanyang hari ang bawat bansa. Amen? At sabi pa ng Biblia, ang naghahari sa sanlibutan ito ay ang kadiliman pa. Sapagkat hindi pa lahat ay naliliwanagan ng salita ng ating Panginoon. Ngunit sa panahong darating, ito ay magiging sa ating Panginoong Kristo. Lahat ng naririto at tayo pananahanan niya. Ngayon, 22:5 ng Revelation. At hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila hindi na kailangan ng liwanag ng niliwanag man ng araw sapagkat niliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila ay maghahari magpakailan-kailanman. Verse 3. Ito na yung paghahari ng ating Panginoong Kristo. Okay, itong verse 3, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa. Amen? Kaya ang sanlibutan, itong mundo, sa paghahari ng ating Panginoong Kristo, aalisin niya ang sumpa. Aalisin niya ang mga salot na naririto. Kaya nga niya ibabalik sa dati. Amen? Ibabalik niya sa dati. Aalisin niya ang salot ng COVID. Aalisin niya ang mga salot ng kung ano-ano pandemya na naranasan ng lupa. Aalisin niya ito. Amen? Napakagandang kabuhayan mayroon tayo sa pagkaharian ng ating Panginoong Kristo. Wala nang sumpa. Wala nang kahirapan. Sabi rin naman ng Biblia yan. Sa kaharian ng Diyos, wala nang kahirapan, wala nang pag-iyak, wala nang mamamatay. Nakasulat ba yun? Wala nang mamamatay. Amen. Okay. So, alisin niya ang lahat ng mga sumpang ito. Kasama na ang sumpang ibinigay sa lupa. Ano ang sumpang ibinigay sa lupa? Ang sabi niya, sa pamagitan ng iyong pawis, ikaw ay kakain. Kaya ang lupa ay kumbaga, ang lupa sa panahon na yon ay madadaling tubuan ng mga pananim. Yung mga damo, yung mga dawag, kasama yan sa sumpa na sinampitla ng Panginoon nung isinumpa niya ang lupa. Amen. Kaya, itong kaganapan na ito na kaharian ng ating Panginoon Kristo, na kung saan ngayon pa lamang ay tinuturuan na tayo upang maging handa tayo sa araw na yun. Alam natin kung ano ang pag-asa na hinihintay natin. Alam natin kung ano ang biyayang gagawin ng Diyos sa araw na yun. Amen? Kaya, lagi natin ituon ang ating sarili. Kung anong kalooban ng Diyos, kung anong nararapat natin gawin sa lahat ng mga bagay na ito sa ating pananampalataya. Amen? At ang pananampalatayang ito ay dito tayo dinadala ng Diyos sa 100 patungo sa kanyang kaharian. Amen? Sa isang kaalaman patungo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya patuloy lang tayo sa ating pananatili, sa pananampalataya at sa paglilingkod upang magawa natin kung ano ang nararapat sa paglilingkod na ito at tayo ay managana
ng higit at higit. At ang pananaganang ito ng higit at higit ay ayon sa spiritual na bagay, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo po'y magsitayo na. Tayo magpakababa sa Diyos at lagi nating pasalamatan ang kanyang kalooban at ang kanyang mga luha. Ayon sa kanyang vida. Kasi nga ang puso ko ay dinutulog sa iyo. Yes, Lord. Salamat po sa biyaya mo. Salamat sa iyong mga salita. Nagpapaunawa sa amin ng lahat ng mga bagay ninyo. At ang iyong kagandahang loob na nananahan sa amin ay siya mo kalooban. Sapagkat kami na sa pananampalataya ay may magkakatiwala sa iyo ay iyong pinagyayari o Diyos. Alinsunod sa iyong kagandahang loob at kami, Panginoon, ay iyong pinapatnubayan ng Santong Espiritu. O Lord, gabayan mo lagi ang bawat isa, lalo-lalo na sa pagsasaliksik ng iyong mga salita upang ang kaalaman at ang karunungan ay dumating sa amin na ayon sa katotohanan. At ang katotohanan na ito ay maging gabay sa bawat isa upang kami ay patuloy sa aming pananahan sa iyong mga salita at magawa namin ang kalooban mo kung ano man ang iyong nais, kung ano man ang iyong biyaya at pagpapala. Kaya o Diyos, papasalamat kami sa kagandahang loob na iyong pinagkakaloob sa amin. Sapagkat narito kami, nananatiling malakas sa pananampalataya at matibay sa paglilingkod. Sapagkat ang salita mo ang aming katibayan. At ang salita mo, Diyos, sa amin ay siyang katunayan. Kasabay, Panginoon, ng mga kaganapan sa libutan na ito ay napapatunayan namin ang salita mo at ang iyong mga panukala ay na iyong itinakda ay siya nga nagaganap. Sapagkat ayon sa kapangyarihan mo, Diyos, ay iniingatan mo ang lahat ng mga bagay ayon sa kaganapan ng iyong mga panukala. Kaya, Panginoon, salamat po ng ang pananampalatayang nilagay mo sa mga puso at kaisipan ay siyang nagiging angka namin upang kami huwag makilos, upang huwag kami matinag, kundi bagkus manahan kami matibay sa iyong panukala, na maging bahagi kami ng mga panukalang ito
alinsunod ng Diyos sa iyong biyaya. Kaya Panginoon, dalangin namin ang mga kaluluwa sa bahay po rin natin conditional mo at pagpalain mo ayon sa biyaya. Masagana na nagmumula sa iyo na yung pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ano man ang aming mga kakulangan, O Diyos, hihingi namin sa iyo ng kapatawan. Ano man ang aming kamalian, kami, O Diyos, ay sumasamo sa iyo. Tawarin mo kami sa pagkakababang ito ay nawa kami, O Diyos, kayarin mo, Panginoon, na parang isang tupa na nais sumunod sa iyo at gumawa ng iyong kalooban. Nawa, gawin mo kami karapat-dapat kami na sa kabanalan ay manahan kami. Yung mga salita ay magawa namin, Panginoon, ang matuwid na bagay, magpapakatagan at kapayapaan ay dumating sa amin ayon sa iyo. Pagandahan mo. O Diyos, salangin namin ang mga kapatid naroon sa online, mga mahal sa buhay na wala sa amin. Tapi, nadalangin namin din, O Diyos, paano magkaroon kaalaman ng biyaya at pagpapala na dumadaloy sa amin, ay siya rin naman ang pagkaroon mo at ibigay mo, O Diyos. Paranas mo rin naman sa kanila ang pagkilos ng iyong Santo Espiritu. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya, iyong mga gawa sa aming buhay. Pagliligtas mo sa mga pagpapala mo, sa mga kagalingan na dumarating sa amin. Nawa natin ikaw, Diyos. Nawa natin sa pangalan na Jesus. Sa pangalan na Jesus. Ang pangyarihan sa lahat. Siya nawa. Amen.